Pero hindi ibig sabihin nun, prioridad ka. At hindi ibig sabihin nun, effort na yun sa kanya. Kung priority ang pag-uusapan, priority natin magtrabaho para may kainin tayo. What's up mga ropa? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, meron akong paparinig sa inyo na hindi ko alam kung anong magiging reactions nyo. Nung nabasa ko yung mga comment sa comment section, parang iba yung mga reactions nila. Pakinggan nyo. Asawa ko nga, nasa bahay lang kami, tinetext pa rin ako eh. Nandun lang sa banyo, katext ko pa. Or nag-workout lang, nagra-running sa village, tinetext pa rin ako. Nagsisend pa rin ng update. Nasa baba lang ako, nasa second floor siya, tinetext pa rin ako. Nagsisend pa rin ng pictures, nagsisend pa rin ng jokes, nagsisend pa rin ng memes. Lagi pa rin ako naaalala. So the fact na hindi ka niya naaalala during that day, hindi ka pumasok sa utak niya during that day, ibig sabihin, hindi ka kasama sa priorities. Ang mga tao sa buhay natin at saka yung mga ginagawa natin sa buhay, naka-prioritize lahat yan. So kung hindi ka kasama dun sa listahan na yun, hindi ka talaga papakitaan ng effort. Priorities and effort go hand in hand. If you're not a priority, they will not exert effort. They will not show effort. Ay, ladies. So dito nyo makikita mga ropa, ang babae talaga nagbabase dun sa feelings nila. Well, don't get me wrong, masarap sa pakiramdam naman talaga. Ganyan ang mga babae. Gusto talaga nila yung nararamdaman kanila. Pero hindi naman ibig sabihin nun, Miss Barreto, hindi namin naiisip yung mga kapareha namin. That's very selfish to think na yung husband mo lang ang magaling. Di ba? Parang ganun yung dating eh. Parang yung husband mo yung perfect example na dapat sundan ng mga kalalakihan. Parang ganun yung dating eh, di ba? Yung husband ko nga ganito, yung husband ko nga ganyan eh. So? So, ibig sabihin, perfect example yung relationship niyong dalawa? At dapat diyan kami magbase sa husband mo? Ganun ba yun? Okay, ganito mga ropa. Ano yung sinasabi ko madalas sa inyo? Ano gusto ng mga kababaihan? Unpredictability, di ba? For me, yung lagi mong ina-update yung girlfriend mo or yung asawa mo. It sounds like wala siyang tiwala sa'yo or may insecurity sa mga ginagawa niya. Di ba? Or may insecurity dun sa babae at kailangan mapunan ng lalaki. Yun ang nakikita ko. Kasi kung tiwala sa'yo ang babae at naintindihan niya yung bawat ginagawa mo, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka priority eh. Di ba? Hindi dahilan or walang karapatang magsabi ang isang babae ng ganito kung hindi siya na-feel insecure pag hindi siya mini-message ng asawa niya. If we're talking about the priority, pucha, hindi priority yung pag-message, believe me. Kung priority ang pag-uusapan, priority natin magtrabaho para may kainin tayo. Di ba? Priority natin kumita para may pambayad tayo ng bills. Priority natin kumita para at least makaipon tayo. Di ba? Pero yung sasabihin mo na dapat lagi kang i-message para ma-feel mong priority ka, that's BS. That's very shallow. Ang babaw. Di ba? Hindi po doon mapapatunayan na ang pagmamahal ng isang lalaki or yung security na kayang ibigay ng lalaki is pamamagitan lamang ng pag-message. Di ba? Sinasabi niya na ang priority sa buhay, naka-line up yan. Kung hindi ka kasama doon, of course, hindi ka niya makikita or hindi ka niya uunahin. What the hell? Sure ba yan? For me, that's very immature to think na hindi ka pinaprioritize ang asawa mo. Kung nagpo-provide at nagpo-protekta siya sa'yo, I don't think na hindi ka niya pinapriority. Lalo na kung may pamilya kayo, di ba? Nasa iyo ATM niya. Nasa iyo lahat ng sahod niya. Kukuha lang siya pangkain niya tsaka pamasahin niya. Tapos dahil hindi ka niya mini-message, mapipil mo hindi ka priority? Ganun ba yun? Ladies, come on. I know, para sa inyo masarap yun. Masarap sa pakiramdam yun. Na lagi kayo mini-message. Pero not most of women want that. Kasi ang gusto ng mga babae, ano? Unpredictability. Hindi pwedeng laging predictable ang isang lalaki. Di ba? Eto, honest opinion, ang nakikita ko dyan, insecurities. Yung mga babae na nagsasabi na dapat lagi kang mag-update or yung gusto niya lagi kang nag-update sa kanya, yan yung mga babae na takot. Di ba? Either may trauma, nanalo ko sila or naisahan sila before or ayaw na nilang maulit. Well, wala namang masama doon. Pero tandaan nyo ladies, hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Di ba? Hindi dapat nag-a-adjust ang lalaki lagi sa trauma mo. Kasi unang-una, wala namang magagawa yung lalaki sa trauma mo eh. Di ba? Hindi ka naman niya sinabi na pumapasok ako sa relationship natin para i-heal kita. Hindi ganun.
Kung inaasahan nyo ang lalaki, papasok sa buhay nyo para i-heal yung mga trauma nyo sa buhay, nagkakamali kayo. Ang lalaki, papasok sa buhay nyo para maka-add ng value sa buhay nyo. Gets? Yes, we can be your therapist. Yes, we can be a good listener. However, at the end of the fucking day, men just men. We still need to do a lot of things para may maibigay sa relationship namin. Naintindihan nyo ba, ladies? Kaya yung ganitong basehan na ang asawa ko nga ganito, asawa ko nga ganyan, hindi kahit kailan magiging ideal yung ganyang relationship. Hindi ganyan ang basehan. Di ba? Hindi ganyan ang basehan para masabi mo pinaprioritize ka. Dahil tandaan nyo, ladies, walang effort sa message. Kaya maraming babae ang naloloko or natitake advantage dahil sa pag-reply ng lalaki, tuwang-tuwa na sila. Di ba? Walang any action sa message. Yes, oo, nagte-text siya. Pero kahit sino kayang gawin yun. Di ba? The only difference is pag attracted ka sa kanya, of course, mas doble ang dating nun. Di ba? Pero uulitin ko sa inyo, ladies, ang pagme-message ay walang effort. It's just a fucking maintenance. Di ba? Para sa group message nyo, ayaw mo nga isin eh. Kasi wala kang pake. Di ba? Kaya ka lang nagkakapake kasi asawa mo or boyfriend mo yung nagbe-message sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, prioridad ka. At hindi ibig sabihin nun, effort na yun sa kanya. Dahil kahit sinong lalaki kayang gawin yun. Kaya ladies, wag na wag kayo maniniwala sa mga gandong advice kasi maling-mali ito. Kung ito ang gagawin yung basehan para maramdaman yung pinapriority kayo, nagkakamali kayo. How would you feel na lagi siya nagme-message pero wala naman siyang kayang ibigay sa'yo na kahit na anong kusing? Di ba? How would you feel na lagi siyang nag-a-update sa'yo pero yung i-date ka niya hindi niya magawa? Hanggang ganun ka na lang ba? Hanggang message na lang ba ang basehan mo? Hindi ba dapat tignan mo pa yung malalaking bagay na ginagawa niya? Kagaya ng pagtatrabaho niya ng maayos at mabuti para meron siyang ma-provide sa inyo? Maling-mali ito. Maling-mali, honestly. Ito yung mga tao na siguro hindi dumadanas ng hirap kaya hindi nila alam kung paano magsakripisyo sa buhay. Well, di naman natin siya kilala. Pero syempre, dahil sikat yung pamilya nila, kumbaga, we are thinking na kahit pa paano, maayos ang pamumuhay nila. Hindi kagaya natin na kailangan natin magsumikap, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin talagang i-push ang ating sarili para meron tayong ma-provide. Sila kahit pa paano, may pangalan na. Diba? Tayo, sino ba naman tayo? Ngayon, kung dyan tayo magbabase ng relationship or the best na relationship, then we're just sabotaging our relationship. Especially pagiging successful ng relationship natin. Kasi maling-mali na ibase mo sa pagme-message or pag-update, yung sasabihin mo na priority ka, that's BS. Nagsisend lang ng memes, priority ka? Nagsisend lang na nag-jogging, priority ka na? Di ba? Sinesend niya lang sa yung ginagawa mo, priority ka na? Naaalala ka niya, oo. Pero wag mo sabihin na ito yung dapat na basehan para masabing pinapriority ka ng partner mo. Hindi po ganun. At never magiging ganun. Di ba? Kasi ladies, pag naniwala kayo sa mga gandong advice, talo kayo. Kasi naniniwala kayo sa mga gandong bagay na ikasisaya nyo. No, it's not. It's more than that. Alright? Maraming sakripisyo ang lalaki para sa inyo. Maraming sinasakripisyo ang lalaki para sa relationship nyo. Maniwala kayo sa akin. Yung mga ibang lalaki tinatalikuran ng barkada, yung mga ibang lalaki tinatalikuran yung mga dapat nilang gawin para lang mag-spend ng time sa inyo. Maraming ganyang lalaki na hindi nila nare-realize, sinasabotahin nila yung purpose nila. Kaya nga maling-mali na i-please ang isang babae or i-prioritize mo ang happiness ng isang babae. Hindi namin trabaho na i-prioritize ang happiness nyo. Dahil unang-una, it's your job to make yourself happy. Di ba? Hindi kami dumating sa buhay nyo para pasayahin kayo. Andito tayo sa relationship na to kasi nakita natin na may potential tayong dalawa na mas magiging masaya ang buhay natin or mas magiging maayos pag magkasama tayo. Pero kung gusto mo lang na i-prioritize natin yung happiness mo, then wag kang mag-expect na itong relationship na to ay may pupuntahan. Dahil hindi ganun ang takbo ng relasyon. Maliwanag, hindi po tumatakbo ang relasyon sa babae or umiikot ang isang relationship sa isang babae. Hindi po ganun. Well, may mga lalaking pinapriority yung girlfriend nila or yung asawa nila or yung happiness ng asawa nila. Wala tayong magagawa doon. Sana talaga masaya yung relationship nila. Kasi alam naman natin na nature ng babae hindi naman ganun. Ayaw ng mga babae na lagi ka nandyan. Ayaw ng mga babae na lagi kang predictable. Di ba? Ayaw ng babae na walang any curiosity sa'yo. Ang gusto ng mga babae yung parang naglalaro ng puzzle. Hindi nila alam kung ano yung in-next move nila. Guess nyo mga ropa?
mas na-enjoy pa nila yung unpredictability. Ito yung sinasabi ko sa inyong polarity, mga ropa. Di ba? Pag ang babae, alam na lahat ng ginagawa mo, nawawalan sila ng gana. Gets? Nawawalan sila ng gana sa inyo kasi nga, alam nila yung mga susunod mong move. Kaya nga may kasabihan, di ba? Nice guys finish last. Why? Kasi predictable siya. Kumbaga, lahat ng ginagawa niya is umaasa siya na dapat same din yung babae na gagawin sa kanya. Gets nyo? Ang nice guy, ginagawa niya yun kasi nag-expect siya na gagawin mo rin yun sa kanya. Hindi ganun. Dahil ang pagiging lalaki ay nagbibigay at nagpo-provide at nagpo-protekta sa relationship niya at dun sa babaeng gusto niya. Di ba? Regardless man kung papalitan ng babae o hindi. Pero syempre, ba't ka naman kukuha ng babae na hindi marunong maka-appreciate? Kasi ganito, ladies, no? Pag ikaw, sinusuklian mo yung mga bagay na binibigay namin o ginagawa namin para sa inyo, ibig sabihin, na-appreciate mo yung ginagawa namin. Ngayon, kung wala kang binibigay na kahit ano at puro ganda ka lang, then ibig sabihin, nagkamali kami ng pagpili sa'yo. So, ibig sabihin, you are liabilities. You're not an asset. Di ba? Kasi ang totoong asset na kapareha mo, talaga makikita mo yung value na kaya niya i-provide sa'yo, hindi lang ganda. Well, most of women, of course, yun ang mga flex nila, their beauty. But that's not the end game, di ba? Hindi dun matatapos yun, hindi lang sa ganda. Dahil ang ganda nawawala. At kung ganda lang ang iyong ipiplex, pucha, ang daming ganyan. Common yan, especially these days. Hindi na special yung pagiging maganda mo. Dahil common na common yan. Believe me, kahit saan ako tumingin, harap kaliwa merong maganda. Imposibleng wala. Di ba? Ano ang uncommon? Ano yung mga rare? Yung mga kagaya ng mga lalaki nagbibigay ng provision at protection. Yan ang bibihira ngayon. Yung mga lalaki nagtataguyod ng pamilya. Yung mga lalaki na pinapriority ang kanyang pamilya. Hindi yung emotions ng babae, hindi yung feelings ng babae, hindi yung happiness ng babae, di ba? Kaya nga relationship eh. Ibig sabihin, team kayo. Ano to, relationship tapos ikaw lang masaya? Ano to, relationship tapos ikaw lang ipa-priority? Tapos kailangan i-message ka palagi kasi pag hindi ka ng-message, magagalit ka. For me, that's insecurity. Di ba? You should learn how to trust your men. Kung meron ka man trauma from the past, hindi ibig sabihin nun, yung pinili mong lalaki, gagawin din sa iyo yun. Bakit kailangan mag-suffer ng kasalukuyan mong lalaki yung trauma mo from the past? That's very unfair. Di ba? Ulitin ko, hindi basehan na lagi kami ni message, pinaprioritize ka na. That's BS. Gets mga ropa? So anong ano natin dito? Anong takeaway natin dito? Hindi ito basehan, okay? Huwag kayong magbabase sa mga ganitong sinasabi nilang relationship. Hindi ganito ang basehan na pinaprioritize mo ang isang tao or ang relationship. Iba-iba tayo ng ginagalawang mundo. Hindi kami kagaya nyo na kahit hindi magtrabaho, may kakainin kayo, may mga ganong pamilya, di ba? Pero sa atin, of course, sa mga kagaya nating simpleng tao, hindi ka pwedeng lagi nakababad sa text. Hindi ka pwedeng send ng memes sa asawa mo or sa partner mo para lang masabi mo na andito ako, I'm still here, hindi kita nakakalimutan, hindi ka nawawaglit sa isip ko. What the fuck? Kaya nga nagsusumikap eh. Kasi may gusto ko ma-provide. Di ba? Yun ang totoong priority. Gets? Kasi alam mo sa sarili mo na pag hindi ka nagtrabaho, wala kayong kakainin. Or pwedeng magutom ang pamilya mo. It's a man's responsibility na mag-provide sa kanyang pamilya or sa kanyang girlfriend. Ngayon, kung sa pagme-message lang, basehan para masabing priority ka, then napaka-shallow nito. Napaka-babaw nito, mga ropa. Gets? Okay lang, mga ropa. Putol natin dito. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa.